Praise God! Palakpakan natin muli ang ating Panginoong mabuti. Kahit kailan mabuti, praise God, praise God. And paumanhin sa aking chiklet dahil makati ang aking lalamunan. Kailangan ko nang may maanghang sa aking bibig and sa aking boses na paumanhin. Blessed po ba tayo ngayong araw? Amen, praise God. So hindi na tayo magpapaligay-ligaw dahil ang ating time. So last week napakaganda ng ating topic no na ibinahagi sa atin ni Pastora G. So nagbigay siya ng tips, 'di ba, yung bless kung paano tayo makapagsimula sa ating evangelism through our own personal ways, kumbaga. Hindi natin kailangan magkabisado ng mga doktrina at mga verses so far para makapagsimula sa ating evangelism. At ngayon naman ang ating topic ay about giving. Ayan. Dahil tayo natapos sa ating prayer and fasting at nabigyan tayo, na-review tayo about sa evangelism. Ngayon naman, reminder ng taon, giving. Okay? Maiksi lang to. Don't worry. Praise God. So, ayan. Ang ating title ay Grace in Giving, Worship God in Our Giving. Okay? Alam po natin, kapag usapang giving, medyo sensitive po yan sa ibang churches. Naniniwala po ba tayo? Sensitive. Kapag usapang pera, medyo iwas-iwas. Medyo hindi natatakil sa mga sermon kasi nga maraming mga tao, especially we're worried about the new attendees ko. Ano ba, pera na pinag-uusapan. Si pastor, pera na naman. So napaka-sensitive. Pero tayo bilang tayo po'y nasa grace, lalo na ha, ang Grace Unlimited ay nasa grace, hindi po tayo dapat sensitive sa usapang giving. Kasi bilang Kristiyano, dapat normal sa atin ang nagbibigay. Okay? So ngayong gabi na ba? Ngayong hapon ay reminder lamang po sa atin. Praise God, ayun oras. Ayun po, sabi dito, di ba yung sa comic, may mga nagsasabi, if salvation is free, bakit nga ba I need to pay each week? Yung mga hindi nakakaintindi siguro, no? Yung mga hindi pa naman talaga nakakaunawa ng mensahe ng grace, di ba? Ba't kailangan magbigay? So kapag may mga sinama kayo na lalo ng bagong sama, kailangan kaya natin ipaliwanag, ha? Sabi pa dito, what are you looking at? Ganyan po ba kami kapag nagpapaikot ng ating basket? Hindi naman po, di ba? Hindi naman namin kayo tinititigan ng masama. Walang nakikialam sa mga paglalagay nyo ng inyong mga offering. So again nga, para po yan sa mga hindi nakakaunawa. Hindi nag-apply dito sa GU. Ngayon, alam niyo po ba na, ayan, sabi sa King James Bible Online, na ang salitang, ayan, nilagay ko yung screenshot, baka sabihin nyo just lang Ang sabi dito sa King James Bible Online, ang salitang praise ay nagamit ng 300 times. King James po yan, syempre noon, uluma pa naman, kumbaga hindi pa ganun kalawak ang salitang Ingles. Ang salitang pray naman ay nagamit na 333. Hinighlight ko dyan yung love, 333. Pero wag ka, ang salitang give, 992. Diba? So almost thrice number nung mga praise and pray and love. So given na po, wag na tayong magtaka. Ang give talaga pong importante at itinuro ng Panginoon na isulat sa Bible, okay? Praise God. Kaya naman, kahit po tayo ay magbasa ng mga parables po ni Jesus Christ, majority po sa mga parables, mga itinuro niya, involves treasure, involves money, involves possession. Diba? Mga natakil yan. Kagaya ng hidden treasure, may natagpuan, treasure. Kagaya ng unforgiving servant, yung may nagkakautang, pinatawad ng amo, pero hindi nagpatawad sa may utang sa kanya. Gaya ng laborers in vineyards, si Ray nagturo niyan, yung sumahod. Naghahanap ng more kasi sila yung unang-unang sumahod, di ba? Andiyan din yung the two debtors, rich man, Lazarus. Majority po sa naiturong parables ni Jesus Christ, naghahapyaw po ng mga money, treasure, possession. Okay?
Kasi nga naunawa ng Panginoon. Sabi sa Mateo 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Okay, ang sabi nga po, bukod sa pera, ang isa sa pinaka-tinakil ng Diyos ay kingdom of God. Pero ang sumunod doon about possession and money. Okay, so ito'y paalala sa atin. Ang Panginoon Diyos na nagsabi sa atin, we cannot serve God and money. Hindi niya sinabing, you should not serve God and money. Ang sabi niya, you cannot. We just cannot simply serve those two. Hindi naman ibig sabihin na tayo mukhang pera over God. But what does it mean, money? Sometimes money can mean worries of the world. Diba? Worries of the world. Ano ba yung mga wino-worry natin? Let's be frank to ourselves. Pag tinanong natin, majority ng wino-worry natin, may kaakibat na salapi. Diba? Yung bayaran sa Pilipinas, bayaran sa utang, future ng pamilya ko. Lahat yan may kaakibat na salapi. Kaya sabi ng Panginoon, ingat-ingat. Kasi hindi mo kaya talaga. Hindi mo mapagsasabay ang pagmamahal mo sa Diyos at ang pagmamahal mo sa possession ng world. Magkaiba po yun. Ang daan patungo sa kingdom of God and daan patungo sa kingdom of the world. Si Mammon, okay? Praise God po ba? So tayo po'y manahimik lamang sandali and commit this short study sa ating Panginoon, Lord God. Salamat po sa reminder for today, this afternoon or evening, Lord God. Alam po namin, Lord God, na i-prepare nyo na po ang puso namin upang mapakinggan ang nais nyo pong i-remind sa amin ngayon po, Lord God. We just praise you, Panginoon, dahil napaka-pasensyoso nyo po sa amin, Lord God, and you remain gracious and giving sa amin, Panginoon. We bless your name, Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. So ayan po, sabi pa dito sa Matthew 6:21, for where your wealth is, there also your heart be. Kung saan po napupunta ang ating mga pinagagastusan, ha? Doon po nakafocus ang ating atensyon. What you invest into is what you give importance to. Okay? Kung yung mga in-invest mo, yun yung nabibigyan mo ng pansin, tuunan ng pansin. So, tignan natin sa napupunta ang majority ng ating mga expending. Yung po, medyo pinaprioritize natin. Guilty po ko dyan. Napupunta sa credit card, pambayad ng credit card. So, kita na kung saan napupunta yung attention ko, di ba? So, ingat-ingat lamang po. Giving is the antidote to materialism. Magandang balita, though sinabi ng Panginoon that we cannot serve money and God, meron namang antidote, pangontra, para to make sure na hindi tayo madadala sa ganung way. Diba? Ano yun? Ano ang antidote sa materialism? Giving. So nakikita natin na kung hindi natin napapansin na tayo nagiging materialistic na pala, majority ng ating income na pupunta sa kung saan di dapat puntahan, mag-gauge natin yun the more we give. Pag napapansin mo, nagiging giving ka, ang dami mo tinutulungan sa church, sa mga ka-church mo, sa pamilya mo, sa ibang tao, you're getting there. Na-offset yan. Nababawasan ang ating pagiging materialistic. It doesn't mean na wala na tayong mga worldly or earthly desires and wants, but somehow, nako-control. And unti-unti, nakikita natin, nag-ibang ating priority. Amen? So dito natin malalaman, kapag napansin mo na puro ka na no sa nanghihiram sa'yo, puro ka na no sa nanghingi ng tulong, it means iba na yung priority mo. Nararanasan ko rin yan, parang nakakailang no na ako sa mga kumusta? Hi, Che, kumusta? Parang alam mo na yun di ba? Sabi ko nga, mga after ilang months, ako na yung mga gano'n Hi, Jack, kumusta? Joke lang, Lord. Huwag kayong makinig sa akin. Di ba? Kapag napapansin mo, nakakailang no ka na, bakit? Kabahan ka na. Nagbabago na yung condition ng heart mo. Di ba? Kaya talagang try to give. Pag may nahina, sabi ko, Lord, isa pang hingin ng tulong, tatalunin ko na. Magbigay ka kasi antidote siya ng pagiging materialistic. Amen? So,
Magamba na sinabi nga na majority sa parables ni Jesus Christ ay nagtakil, bumanggit about pera, treasure, possession. Kung mapapansin natin, no, yung parable niya na to, yung hidden treasure ni Matthew, ang panimula ng verses dyan, the kingdom of heaven is like the treasure hidden in a field. Ganun din yung isang parable niya, pearl of great price. The kingdom of heaven is like a merchant looking for the fine pearls. Ganun din sa unforgiving debtor. The kingdom of heaven is like a king who wanted to settle account. So on and so forth. Di ba mapapansin natin yung parable na somehow nagtatakel about money, possession, treasure. Ang panimula ay the kingdom of heaven. Pinapakita talaga ng Panginoon kung ano ba talaga ang kingdom of heaven. And dun sa kingdom of heaven, umiiral ang giving. Okay? Kasi nga pinapakita nga talaga na kapag tayo nagiging materialistic, medyo nalilihis na tayo at nawawala na tayo sa pagbibigay. Giving po is a kingdom of God principle. Naniniwala po ba tayo dyan? Ang mga tao po na naniniwala at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay talagang mapagbigay. Yung kingdom of God dito, hindi naman ibig sabihin heaven. Sa heaven, puro giving. Hindi na tayo mag-give dun kasi complete na tayo eh. Wala nang pangailangan dun. We are in our fullness. Complete na tayo. Dito natin ini-experience ang pagbibigay. Diba? It doesn't mean sa heaven pa yan. The kingdom of God is where it is right here, right now, kung saan umiiral ang kalooban ng Panginoon. Okay? And masasabi ko, you can give without loving, but you can never love without giving. Okay? Reminder po yan sa ating mga GU family and members at sa mga nanonood. Kahit gaano pa natin sabihin na mahal nating tao, pag hindi po tayo generous o kahit mapagbigay na lang sa taong yun, medyo questionin mo na yung pagmamahal na sinabi mo, di ba? You can give without love, totoo yan. Pero lahat po na nagbibigay, lahat na nagmamahal ay nagbibigay. Kung sinabi natin na we're blessed in this church and mahal natin ang GU Church, matik, nagbibigay tayo, di ba? Kung sinasabi natin na mahal natin si Lord, I love you, Lord, matik, nagbibigay tayo also through this church. Remember that this church is a body of Christ. Diba? Tayo yun. Bahagi ito ng katawan ni Kristo. Kaya ito yung binigay nating local church upang dito tayo mag-bless sa Kanya. Amen? Yan. So, baka naman sabihin nyo, ganito na kami next week. Ay, next week. Wala pa na sila. Pastor pala. Wala na ako. Must I remind you, God is watching, no? Kapag nagpaikot na si Pastor Reggie or si MC, kapag yung nagpipreach, ay yung presider, o yung ng word for giving, sabihin niya, God is watching you. Nakikita ni Lord ang binubunot nyo sa mga bulsa. Wala naman pong ganyan. And wala rin naman pong ganyan. O, ikot pa ulit. Kung tayo'y nagpapaikot man dito for special and very rare occasions lamang po yun. Alam nyo yun? Pinapaliwanag kung bakit, kung kay saan gagamitin, di ba? Love gifts sa namatayan, or kay bishop, sino man. Napaka-vocal and open po ng church ng ating pamunuan about sa giving. Napaliwanag na ni Pastor, hindi po niya yung pinambibili ng sapatos. Hindi niya rin yung pinambili ng coat para sa Japan. Di ba? Ang inyo po mga pagbibigay dito ay safe po at nagagamit para sa sambahan. Praise God! Kaya naman po from the bottom of my heart, and let me, kasi syempre, nahawakan ko rin. Kaya yung pagpasalamat ko kayo kasi ang church talaga natin ang bawat isa. Sabi ko nga, sa ibang church, may transpo. Sa ibang church, kada practice, may pagkain, may pang-BS na pagkain na ilalabas yung mga members. Pero dito, kitang-kita po ang suporta at ang generosity nyo lahat. Kasi kapag may Christmas party, lumalabas yung mga generous. Nag-offer ng lumalabas, diba? Ilang taon na yun. Kahit na, saan natin kukunin ng pambayad
Pagdating ng party, ang daming pagkain, ang daming prizes, ang daming nagtutulong-tulong. Pinapaalala ko lamang po sa inyo na hindi ito yung para guilt trip tayo, kundi tayuan nyo kung sino kayo. Dahil kayo mga generous na tao. At nakita natin sa the fact na tayo nagpapatuloy na mag-church dito, makapagbayad dito, ibig sabihin, patuloy po kayo nagpapagamit upang i-bless ang church na ito. So palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa mga buhay ninyo at maraming salamat po. Ang bawat isa po talaga ay napaka-generous. Wala pong itatapon kahit sino sa simbang ito. Maraming salamat sa effort, sa pagbibigay, sa mga sakripisyo nyo para sa simbang ito. Kaya naman, thank you so much for your generosity. Kaya napaka-easy message lamang po ito, pero reminder lang kung bakit ba tayo dapat magpatuloy sa pagbibigay, ha? Talaga pong tayuan natin ngayon na tayo nasa grasya na at ang Espiritu ng Panginoon ang kumikilos sa bawat isa upang makapagbigay. Bawat isa po sa atin dito ay lubhang nagagamit. I praise God for your life. Bawat isa po sa inyo ay kapuri-puri po, Panginoon. Maraming salamat sa mga buhay nyo. So yun nga po, bakit po tayo nag-give? Reminder lang, we give because we honor God. Yun naman ang reason nyo, di ba? Kung ba't kayo nagbibigay. Wala na nga kayong pambayad ng ng card pero bibigay nyo pa rin nung may party. Nagbigay pa rin kayo. Nagluto pa rin kayo. May naabot pa rin kayo dyan sa sobre. Kasi nga, you honor God. Amen. Sabi po ni David dito, but who am I, God? Sabi rin namin, God, on behalf of GU, sino ba naman kami o Panginoon? At ang mga taong ito, Panginoon, that we could give anything to you, O Lord, na kami makapagbigay sa iyo. Everything we have has come from you, and we give you only what you gave us first. Naniniwala tayo dyan, di ba? Yan ang reason kung bakit kayo nagbigay. Kasi you honor God na alam nyo kung ano laman ng packet nyo, unang binigay sa inyo ng Panginoon. Amen? So maraming salamat, Lord. Ipagpatuloy lamang po natin ang pag-honor natin sa Panginoon. Sabi pa dito, sa 2 Samuel po ito, mula rin po ito kay King David. Ang nangyari po dito, si King David, kailangan po niya bumili ng threshold para po gawing altar. So may pinuntahan siya. At sabi, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Okay? Bibilhin ni King David yung threshold para sa altar. Pero sabi sa kanya, no David, no King. Kunin mo na lahat ng kung ano mo. Ikaw na yan, libre. Pero sabi ni King David, hindi. Hindi ako maghahandog sa Panginoon ng walang cost sa akin. Okay? Hindi libre-libre. And alam po ko po na talagang it costs something every time that you pull out from your pocket. Every time that you pull out from your bags. Alam natin yung pinagdadaanan ng bawat isa. God sees the cost and God is pleased and God is honored every time that you chose na ibigay pa rin kahit na alam mong marami kang bayaran. Just keep on remembering that. You know that very well in your heart. Na you honor God. You honor God. Walang ibang magpapabago niyan sa isip nyo. You honor God with your finances. Sabi dito pa, we give because we are thankful to God. Totoo naman, di ba? Thankful po tayo. Tayo nakarating dito, tayo nagpapasalamat, tayo may pamasahe, tayo may nakasabay, tayo malakas. We give kanina because we thank the Lord. Sabi sa Hebrews 13:16, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. We honor God. Nakilala natin that everything is from Him. Lahat naman ng binunot natin kanina nanggaling sa Kanya, di ba? Alam ko walang nagsasabi dito na, Lord, pinaghirapan ko to Dugot pawis ko to. Inoti ko to. Wala niyan nagsasabi dito. Kasi alam natin that lahat ng binunot natin ay binigay lamang sa atin ng Panginoon. At alam nyo
na yung lakas at talino nyo, yung promotion nyo, yung mga titulo nyo, favor lang sa atin ng Panginoon. Lahat yan kayo nakakaunawa na tayo walang-wala sa harap ng Panginoon kundi lamang sa pabor niya. Naitanim na yan sa mga puso ng bawat isa dito. And dahil nga naniniwala tayo na lahat ay unang binigay lamang sa atin, kaya nga naman tayo ay thankful. Dahil thankful tayo, we want to please God. Ang sabi dito, we share to the needy. We do good. Dahil sa pagbibigay natin, God is pleased. Hirap kayo isipin kung paano ma-please si Lord. Ayun na verse. Paano ko ba i-please si Lord? O isa to sa ma-please si Lord. Gumawa ng mabuti. Ang pagtulong ba sa church ay mabuti? Amen. Diba? Ang pagtulong ba sa ka-church ay mabuti? Amen. So sa bawat ginawa nyo at sakripisyong ginawa nyo, God was pleased. Kaya ipagpatuloy. Amen? Praise God. Kaya naman, giving is meant to be a joyful expression of thanks to God from the heart, not a legalistic obligation. Amen? Nagpapasalamat po ako talaga sa church na to at hindi tayo pinressure na puro Malakay 10. Sa dati ko pong church, Malakay 10 kasi hindi sila na-expose sa grace. Diba? Nasabihin pa nila, you rob God dahil hindi ka nagtatight. Ikaw ba sabihin na ninanakawan mo ang Diyos? Unang-una, hindi po tayo bahagi ng Malakay 10 kasi hindi naman tayo Hudyo. Although na ipaliwanag na ang tithing ay bago pa man magkaroon ng batas. Diba? Napaliwanag na sa atin yan. Kaya naman, dahil tayo hindi bahagi ng mga kautusan ng mga Hudyo, dito tayo sa grace, malaking hinihingi ng grace. Abundance, kasi yun from the abundance of the heart. Diba? Diba? Kasi sinabi dito, giving is meant to be a joyful expression of thanks from the heart, not a legalistic obligation. Every time that you come here at nagsama-sama na po ang ating mga sobre sa basket, pantay-pantay po yun. Diba? Lahat yun pantay-pantay, magkano man yan nilagay nyo. Nagkakaiba-iba lamang po tayo sa condition ng heart natin. At yun po ang nakikita ng Panginoon. Kahit mag-comply ako sa 10%, minimum pa lang po yan. Hindi ako pwede magmalaki. Nakapag-tithes ako, minimum pa lang yan 10%. Diba? Ang daming mga stories sa New Testament. More than 10%. Si Lazarus, Zacchaeus na lang times 4. Amen? Pag nagbigay tayo dito sa harapan, ang sobre natin, pantay-pantay, ang Panginoon ay tumitingin sa laman ng ating puso. Ano po bang kondisyon ng puso natin pag nagbibigay? Maaring sabihin natin na, Lord, ayaw mo na sila. May sahod naman sila, wala pa ako. Marami naman kami ito maghati-hati. Ayaw mo na sila. Kitang-kita ni Lord yan. O nagkukuripot ka ba? Unti-unti pinabawasan mo na yung pagbibigay mo. Dati 50 ka per week. Ngayon, ano na lang, Lord, hirap na, namamasahin na ako God will never condemn us and He never condemned you. Never ka kinondemn ni Lord kung magkano man ang nilagay mo sa harap. But God sees exactly ang reason at ang condition ng heart mo every time that you give. Kaya every time that we come here and then we give to the Lord, pray, God, this is all I have. Ikaw na magpakabanal nito, Lord. This is all I have. Pero kitang-kita niya kapag may pagkukuripot, pagdadamot, our hearts are crystal clear sa Panginoon. Walang-wala tayong may tatago. Kahit magbigay ako ng tithes dyan, kitang-kita ni Lord kung may pagmamalaki. Sinong kinalugdan niya? Yung nagbigay ng 5 or coins? O nagbigay ng tithes pero mayabang? Kaya naman, tayo dapat sa pagbibigay, expression of gratefulness. Pinapaalala po sa atin ngayon, hindi tayo, parang sabi ko itong message, ayoko na parang ang dating mag-tithes kayo, makonsensya kayo. Kundi maging watchful po tayo sa condition ng heart natin every time nagbibigay. Ito na ba yung best natin? Ito na ba yung pinakamasaya sa pagbibigay natin? If so, kung totoong yun, so be it. Kahit magkano pa laman ng sobre, so be it. But if you have the conviction that you can give more, ba't mapipigilan ang leading ng Panginoon? Amen? Alam ko naman mga generous kayong lahat.
Jesus is more interested and impressed by how we give than what we give. And again, nakita niya po lahat ng inyong sakripisyo para sa church na ito. Maraming salamat o Panginoon. And then, why do we give? We give because we trust God. Medyo medyo madugo-dugo madugo-dugo. Ito reason why we give because we trust God. Medyo, kasi ngayon parang yung sitwasyon natin, alam natin kung gaano tayo kagipit, ang daming bayaran, ang daming imit. Pero every time that we give na po yan. You trust God. Okay? Huwag niyong mamaliitin yung binigay niyo. Kahit 5 dirhams yan, may trust pa rin kayo dyan. Pwede nang pandagdag sa pamasayan eh. Pwede nang pambili ng shawarma, piso na lang, shawarma na. Diba? Every time that you give, you trust God, huwag niyo pong mamaliitin ang inyong binibigay. Sabi sa Acts 20:35, and I have been a constant example, sabi ni Paul, of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus, it is more blessed to give than to receive. Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Amen. Pwede naman hindi ka magbigay talaga kanina, pero nagbigay ka kasi alam mong blessed. It's a blessing to give than to receive, diba? Sabi pa dito, give and you will receive. Napakalino naman ng mensahe ng Panginoon. Magbigay. Maganda nga kay Lord, di naman tayo pinanguhulay. Gusto mo makatanggap? Sabi niya, give. Oh. Linaw naman, di ba? And you will, ang linaw. Kumbaga, nagtatanong tayo, ba't wala ako, Lord? Bakit kulang ako dito? Baka hindi mo na susunod yung prescription. Hindi naman sinungaling si Jesus. Kapag binasa mo yung Bible, nakapula yan. Ibig sabihin, sa mga bibig mismo ni Jesus nang galing yan. Give, and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, running over. O, diba? May pangakong Panginoon. Magbigay ka, ibabalik na, siksik, liglig, at umaapaw. The amount you give will determine the amount you get back. So, huwag na tayong magtaka kung paminsan-minsan medyo na-short, baka nga hindi natin natutupad. Again, God, hindi naman tayo ginajudge ng Panginoon. That's why we ask grace. Lord, tulungan mo naman ako. Parang gipit ako nitong darating na sahod. Gusto ko magbigay, pero ito nakalista ko. Negative pa ako. I know you work miracles, di ba? Multiplier ka eh. Tulungan mo naman ako. So ito, pwede natin isabuhay to. Ako rin, sa Pilipinas. Medyo, hindi na times 15 doon, ha? Kayo na lang ang times 15 dito. Doon, 1 to 1 na lang. Oh. Doon masusubok. Practical test talaga ako doon. Kumusta ka, Che? Sa pinaniniwalaan mo. Nagtitiwala ka pa ba sa akin? Baka mamaya sabi ko nung nakaraan lang bago ako balis, give. Tapos sa Pilipinas, pero si Lord will work in us to will and to do for His pleasure. Tayo'y ginabayan ng Panginoon, no? Grace talaga ni Lord. Siyang kikilos sa buhay natin upang magbigay. Our financial giving reveals a picture of our lives surrendered to God. Hayaan niyo pong sabihin ko na may buong pagpapakumbaba, katotohanan. Medyo reflection po talaga yan, yung financial giving natin. Kung ano ba talaga yung status ng buhay natin sa Panginoon. Diyan tayo madalas sinusubok eh. Minsan may mga tao na lahat kayang isurrender. Sakit niya, kaya ko yan Lord. Family ko, kaya ko yan. Heartbreaks, kaya ko yan. Pero pagdating sa pera, hindi makagalaw si Lord. Dapat management ko. 'Di ba? Kung ano po yung luwang natin sa pagbibigay, ito po talaga ang ating reflection kung gaano natin sinurrender ang ating buhay sa Panginoon. Dahil mas maraming pagkakataon talagang mahirap magbigay. Dahil mas maraming pagkakataon tingin natin kulang. Kahit sumasahod ka na ng 5 digits, feeling mo, laki pa rin ng gastusin mo. Diba? Kaya dito po tayo, paalala sa atin. Kung gusto natin rin mag-gauge yung relationship natin, ang pray, okay eh. Nagpipray ka sa umaga. Present ka tuwing Sunday. Diba? Pero pagdating sa giving, medyo tagilid. Bakit? Yun lang naman yun eh. Bakit? And tanging ikaw lang saka si Lord makakasagot. Bakit? Kasi
Marami kang bayarin. Lord, tingin ko, hindi mag-work to. Sabi ng isang pastor, worry is pride. Diba? Lalo na ngayon, dami nating pinoproblemang mga gastusin, mga excess baggage na yan, mga bayaran na yan. Mga bayaran na yan, di ba? Ang daming gastusin. Pero worry is pride. Kasi worry is you taking in charge. Pag nag-worry ako, masusundot ko yung sagot at solusyon. Diba? Ayaw mong tigilan kasi iniisip mo, konting isip na lang, makukuha ko ng solusyon. Diba? But you surrender to God. You surrender to God. And you will see na talaga nakapag-surrender ka sa Panginoon, flowing ka lang sa finances mo. Kaliwali. May bigay. Kailangan bigay. Diba? Hindi naman sinasabi na i-deprive natin ang sarili. Pero every time that we have a leading na magbigay, especially my need on church, be a vessel of blessing to the church and to other people, especially to your brethren. Amen? Amen po. And why do we give? Of course, tayong lahat yan. We obey God. Siyempre, we obey God. Sabi ni Lord, mag-give eh. Tayong mga taga-GU, we obey God. Thank you, Lord. Sabi sa 2 Corinthians 8:7, since you excel in so many ways in your faith. Kikita ko naman yan sa inyong lahat at sa ating lahat. Masasabi ko talaga yan. Nag-excel tayo in so many ways. Sa pananampalataya natin, ha? Diba? We are gifted with speakers. At dami na tumatayo sa harap para mag-share. Sa mga Bible studies para mag-share. Your knowledge. Mga engineers dyan, yung mga may lisensya na dyan, yung mga may business na dyan. Lahat ng mga na-achieve nyo, gift yan sa inyo, yung knowledge. We are blessed na tayo mga matatalino dito. At tayo, we are born to conquer and accomplish a lot of things here in the UAE. Lahat tayo mga special dito. Your enthusiasm, you are enthusiastic. Yung mga practices na lang natin ang sisipag nyo umatin, di ba? Nagpapatuloy. Pwede naman kayo hindi na magpatuloy. Sa totoo lang, gastos pa masahe. Di ba? Mag-focus ako sa part-time. Pero nagpapatuloy kasi you are enthusiasm to know God. I hope alam niyo yan. And then, your love from us. Di ba? I want you to excel also in this gracious act of giving, sabi ni Paul. Okay na tayo sa iba, pero dito mag-excel din tayo. Gracious act in giving, of giving. Diba? And nasimulan na natin yan. Napatunayan na natin yan. Kaya again, this is just a reminder para magpatuloy. Sabi pa sa 1 Corinthians, now about the collection for the Lord's people. Diba? Sabi ni Paul to sa mga Korinto, do what I told you. Do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set a sum of money. Okay? Instruction niya ni Paul. Diba? Sabi niya, kung ano daw yung sinabi niya sa mga Galatians, gawin niyo rin, mga Korinto. Each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. May pera, may income, magtabi kada linggo. Given, nakikita-kita yung mga believers. Diba? Nag-worship sila, given. Sabi ni Paul, i-prepare nyo. Magtabi kayo kada linggo. Saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Ito pong pera na to, papadala yan sa Jerusalem. So ganun din tayo, wala tayong reason. O sabi natin kung nahirapan tayong mag-budget, balikan natin sinabi ni Paul. Every week pa lang, magtabi na tayo ng para sa simbahan. Bakit? Ano bang para saan ba yung sa simbahan? Napaka-transparent naman ang ating simbahan kung saan napupunta. Doon nyo naman nakikita na kung ano mga pinagagastusan natin, di ba? Pagkain lang, o tubig, o itong venue. So every week, magtabi na tayo kasi kailangan natin yan. Sabihin ko sa inyo, wala naman ako napupulot sa labas na, may dito, anonymous na nagbigay ng 500 50 na lang. Wala namang anonymous. Wala ako natatanggap na love gift anonymously. Lahat ng pinambabayad natin dito at gastos natin, sa inyo lahat yan nanggaling.
Okay? Kayo po talaga ang channel of blessing sa simbahan ito dahil kayo mismo ang simbahan. Kayo mismo yung body of Christ. Kaya magpatuloy kung nahihiratan kada week. Huwag yung kung kailan, nandiyan na yung box, doon palang kunyari kukuha sa wallet, doon palang kunyari mag-CCR. Walang ganun dito. Alam ko naman, di ba? Pagka naman giving na, kompleto naman tayong tumatayo. Naka-prepare na dapat yan, ibulsan na, i-ready na. Kasi lahat naman po yan ay nagagamit para sa expansion ng kingdom. Kung hindi man expansion, pagpapatuloy. Tayo nagpapatuloy, di ba? Tayo nagpapatuloy. And later on, God is surely expanding us spiritually. Dadami yan, praise God. Amen? Don't you know that those, ito pa, reminder ha, sabi ni Paul, hindi nyo ba alam that those who serve in the temple get their food from the temple? Yung mga naglilingkod sa temple ay doon dapat kumukuha ng pagkain mula sa templo. And those who serve at the altar share in what is offered in the altar. In the same way, the Lord has commanded. Sabi New Testament to pero sinasabi ni, has commanded, di ba? Galing naman yan sa Old Testament, yung mga pagdatites na yan. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Paano pag in-apply natin dito yan? Ano na tayo, di ba? Kaya praise God sa buhay nila Pastor Jeff, and Pastora G, and sa lahat ng mga tumatayo dito at tumatayo sa BS, lahat naman na na-assign na mag-share ng word. Kasi kung i-implement dito, pwede. Ay, si Paul na nagsabi, pwede. Pwedeng kumuha na ikabubuhay ang ating pastor mula sa Fandom Church. Pero hindi. Kasi nga, generous naman talaga ating mga leaders and pastors. In the same way, blessed na blessed sila. Sila pa ang nagbibless sa church. Kaya kung may mga thinking na gano'n na, hindi ko naman alam kung saan na pupunta yun Hindi mo na problema yun. Hindi ko na problema yun kung saan na pupunta. Ang sinabi ni Lord, magbigay. Yun ang purpose natin. Tingin lang kay Lord. Ano bang sinabi ni Lord? Hindi naman kasama sa sinabi niya na weekly, evaluate, magtanong kayo ng report, saan napunta, niyo yung pastor niyo, kung saan nagpupunta, ano mga binibili. Wala. Ang sinabi, bless the church. And ako na magsasabi talaga na your tithes and offerings are in good hands. Kaya maraming salamat po ulit sa mga nagtatithe and nag-o-offer. Naalala ko, sabi ni Paul, offerings, yun ang abundance Tithe, sabi ko nga, lang yan, minimum. Kung gusto nyo mag-start, minimum 10%. But everything, abundance offerings yan because you can give more. You really can give more. So, why do we still give? Bakit pa po ba kayo at ako nagbibigay? Bakit tayo nagbibigay? Reminder lang. Kasi lahat tayo ay good stewards of God's blessings. Diba? I believe naman talaga lahat naman tayo, wala tayo dito na nagpasasa at kung saan napunta. Ano yun? Lahat po tayo ay good stewards po of God's blessings. Praise God? Amen. Good stewards tayo. Lahat tayo blessed dito. Wala akong sasabihin dito na hindi blessed. Sabi sa Luke 6:38, if you are faithful in little things, reminder kahit sabi niyo, sahod ko 1.5 pa lang hindi ako naniniwala may 1.5 dito. I know, naku talaga. Ano na yan? Spiritually, andyan na yan talaga. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Okay? But if you are dishonest in little things, hindi mo mabunot-bunot yan. Yan ang alam naman ng wallet, hindi mo pa mabunot-bunot. Sabi dito, if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Dishonest. Paano? Na-bless ka, pero kiniklaim mo, hindi ka na-bless. Wala na akong pera Huwag tayo magde-declare ng mga wala ng pera. Declaration po yan. Power of tongue yan, di ba? Iwasan natin magde-declare ng wala ng pera. Parang yung supplier ay customer namin, every time nakausap ko, puro gano'n na sinasabi. Totoo. Ayan, nagsara yung kumpanya. Huwag natin i-declare. So
So kapag tayo ay hindi honest, kung gaano tayo ka-bless, ngayon pa lang sa mga sahod natin, mga kinikita natin, paano tayo pagkakatiwalaan ni Lord ng mas malaki? Mas mahirap sabihin natin na, ay pag mas malaki na Lord, 5 digits, doon ako magbibigay. Baka naman kabahan ka na sa 1.5 na mga, di ba, na mga tithes. Sabi mo, dami ko nang man yun, panghulog ko na ng lupa yan. Kaya medyo watchful tayo. If you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Okay? So I know the fact na nandirito tayo at nagpapatuloy ang simbahan, ibig sabihin talaga, steward tayo ng blessing ni Lord. Kasi tayong lahat nagpapala sa Panginoon at sa simbahang ito. So when God blesses you financially, do not raise your standard of living, but raise your standard of giving. Amen. Sa mga na-incrementan, ano na? Ano nang dinagdag natin sa mga plans natin? Baka nag-upgrade tayo ng phone, dagdag bayad sa credit card. O, di ba? Ay, wala akong titignan. Di ba? O, di ba? O, nagdagdag tayo ng bayad ng credit card. Dagdag tayo ng mga bayarin. Okay lang yun, inuwi. Sabi ko nga, pinapahala ko palagi, God will never judge you. Pero syempre, if you want to please God, sabi niya, di ba? God is pleased with good works and when we help others. So paalala sa mga magkaka-increment ngayong taon, and thank you Lord sa mga increment and promotion and businesses na magkakaroon, Panginoon. Raise the standard of giving. Mahirap taga maging materialistic kasi ang tao ay hindi naubusan ng wants. Give and alam na alam niyo yan sa sarili niyo at alam na alam ko rin sa sarili ko. Hindi naubos ang wants. Magkano ba tayo nagsimula dito sa UAE, di ba? Tumaas naman yung sahod, pero ang dami mo pa rin gusto. Tumaas din lahat ng gusto mo. Hindi mauubos talaga yan. Kaya kung gusto mong matalo ang materialism na hindi natin alam na de-develop na pala sa atin, give. Prioritize natin to kasi kapag na-save natin yan, for the Lord. For the Lord. For the Lord. Diba? For the Lord. Ahalagahan ni Lord yung ating heart para hindi tayo makain ng materialism. Okay, so why do we give? Why do we give? Why GU family gives or give? Because we honor God. We are thankful to God. We trust God. We obey God. And we are good stewards of God's blessings. Amen. Amen. I-share ko lang po yung isang story. Kinapi lang, Shinare lang din ng isang pastor. Sabi niya, may isang tatay. Dinala niya yung anak niya sa McDonald's. Na-share ko na rin to dati. Dinala niya anak niya sa McDonald's. Drive-thru sila. Umorder sila ng french fries. In-orderan ng tatay ng french fries yung anak niya. Tapos nung umalis na sila, nanghingi siya sa anak niya, anak, can I have your fries? Sabi niya. Sabi ng anak, no, daddy. This is my fries. No, daddy, I don't like. This is my fries. Ayaw magbigay nung bata. So naisip nung tatay, parang una-una, hindi ba naisip ng anak ko na, teka, ako ata yung source ng fries. Ako ata nagbili sa kanya ng fries. Diba? Yung anak ko ako ata nagbili na sa kanya ng fries. Pangalawa, pwede niya sabi rin ng tatay, pwede ko siyang i-hold. Huwag mong kakainin yung fries hanggat hindi ko sinasabi. Diba? Pwede siyang i-hold. O kaya naman sabihin ng tatay, pwede tayo, balik tayo. Kung nagbigay ka, balik tayo. Sa McDonald's, bibilhan kita ng mas marami kung gusto mo. At isa pa naisip ng tatay, hindi ko naman kailangan ng fries niya. I can buy my own fries. Diba? So parang ganun sa Panginoon. Si God, lahat naman tayo, receiver lang Pinagdadamutan natin si Lord. Rebuke. Walang nagdadamot kay Lord dito sa church, Lord. Through your grace and through the Holy Spirit, lahat kami malaya sa pagbibigay. Diba? Ano sabihin ng si Lord, magbibigay. Sabi niya, teka lang, di ba alam na ako nagbigay sa'yo ng health? Sabihin mo, pinaghirapan mo yan. Ako, nagbigay sa'yo ng kalakasan. Sabihin mo, pinag-aralan mo yan. Nagmasal ka. Ako, nagbigay sa'yo ng wisdom. Hindi mo ba alam na kaya kang bawiin yan? Diba? Ako yan. Sabi naman ni Lord na, kung mapagbigay naman tayo, more. Dagdagan ko pa yan. Go. Alam mo si Lord,
nagpi-please nga siya sa mga ganyan mga givers Kaya sabi naman, Lord, okay, ayaw mong paggamit hindi na talaga kita gagamitin on your own. Though hindi naman gagawin ni Lord kasi si Lord ay very, very gracious. I believe that. So ganoon lamang po tayo. Gaano natin kakilala ang Diyos? Dito makikita sa pagbibigay, gaano natin kakilala ang Diyos? Mahirap talaga, pero kaya sinabi faith. Ang hirap magbitaw, naranasan ko rin dati yun sa una kong church sa Ajman. Madalas kada buwan, negative. Kung meron man, 100 na lang. Namamasahe pa ako every week sa Ajman. Pero kailangan, praise God. Praise God pa rin, grasya niya. Patuloy lang sa pagbibigay, commitment. Hindi ko to gagalawin, kay Lord to. Tingnan mo naman, uwi naman ako na yung sahod ko dati. Sa sahod ko ngayon, di ba? Kala mo lang laki, no? Di ba? Di ba? Promotion, favor, binigyan pa ako na nito, binigyan pa ako ng bonus, tinawagan pa ako ng amo ko, siya pa nagpaalam sa akin, nauwi na ako, yung pinakamay-ari. Diba? Siya pa talaga tumawag sa akin. Yung isang kasamahan, siya nag-courtesy call. Ako sa sobrang busy ko, hindi ako nakatawag. Siya ang tumawag. Siya pa nag-email. Silang favor. Lahat yan, akin, hindi. Bakit ako? Dami-dami kong pagkukulang. Lahat yan, favor ng Panginoon. Kaya isasama niyo ko sa panalangin na kung ano man ang natutunan ko dito, magamit lalo na sa Pilipinas at may pagpatuloy. And kayo rin, palaging magpapatuloy dahil again, big idea. Sabi natin, in Christ, I am grateful and generous. Diba? We are grateful and generous. Tayuan nyo yan. Yan ang tingin sa inyo ng Diyos at sa akin. Ganyan tayo nakikita ng Panginoon. You are grateful, you are generous, palagi nating tatayuan. Amen? Dahil dyan, tayo na tayo.